Magandang gabi. May isa pa tayong live vlog bago tayo magpaalam sa ngayong araw na ito. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay ang isasampa ko ng petition para ipatigil ang mga pang-abuso ng committee ni Luistro at sa mga kasamahan niya sa Kongreso. Ang teorya po ng aking kaso ay abuso na. Okay? At saka wala silang kapangyarihan magpalabas ng sabpina. Pero bago yan, nais ko muna bigay pugay ang ginawang kanta ng aking fan na si Gab Adalia. Ginawa niya ako ng kanta kaya aking ipatugtog ang kantang ginawa niya. Pakinggan niyo po, ladies and gentlemen. And this is, pakinggan niyo kung paano. Ang galing, no? Ito. Sana na ano muna sa YouTube ito, no? Mr. Gab Adalia. Pakinggan na natin. Toto Kausi, Tirador, kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Toto Tirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway, walang takot isigaw ang katotohanan, buhay niya itataya para sa inang bayan. Toto Tirador. Yan ha. Ulit. Ulit. Yan, ano ba to? Nawala. Ulit. Toto Kausi, Tirador, kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Toto Tirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway, walang takot isigaw ang katotohanan, buhay niya itataya para sa inang bayan. Toto Tirador. Yan. Maraming salamat, Gab Adalia. Ngayon, ang pag-usapan natin ay yung isasampa competition bukas. Isinampa na sana kanina ito sa Supreme Court, hindi lang nakahabol sa pagsara ng Supreme Court ng kanilang kanilang opisina. Pero bago 'yan, nais ko muna patugtugin yung kanta na binuo ko, no? One of my favorites din. Lampas Buwan ang title. Patugtugin muna natin habang naghanap ang title ng ibang audience. Yan. Patugtugin muna natin habang yan. Okay, ito. Ito. Lampas Buwan ang title.
Si Saldi ko dapat wasakin kahit na siya'y di bahagi. Siya kayong igigisa. Salamat, Iwi. Sana ay katayin na. Edward Alvin. Sa'y napakarami na lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong humihinga sa nakaw lampas buwan. Ayokong mabuhay ng malungkot. Si Sara Diskaya lang masaya. Nagpakasa sa hanggang sa pagtanda. Halina tayo'y tumiga. Siya'y napakaraming nakaw. Lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong humihingaw sa nakaw lampas buwan. Salamat, Mariel. Siklo dito, ganda umaabot sa buwan. Ang Pinoy na puso'y walang mahahawakan at napakabait dito sa amin. Ikaw ang kapal, ikaw lang sasampahin. Damdamin, masakit na damdamin. Sa'y napakarat lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong sa nakaw lampas buwan. Okay, nandiyan na. Ay, 1, 2, 3. This is a song I am dedicating to wag na yan. Lumang kanta ko na yan. Okay, remove. Pag-usapan natin, at ipapakita ko lang yung petition na isasampa ko bukas sa Supreme Court para sa aking iniisip o pagsusubiksik, pagsisidhi na ipatigil ang pagmamasakir nila kay Sara Duterte ng mga kaso na mga imbento. Yan po mga kaso na laban kay puro imbento. Natutuwa naman yung mga anti-Sara kasi kita nila natatalo na si Sara. Yun ang iniisip nila. So, pero ang masasabi ko lang po, let those who believe in truth to believe in the power of truth. Ito po yung katotohanan. Ang katotohanan po dito ay una, mali po ang ginagawa ng mga panel ni Luistro, ni Ridon, ni Delima, ni Shell Jokno, sino pa ba? Si Percy Serdanya. Nakakalungkot po. Nakakalungkot talaga. Itong klaseng mga leader natin na hinalal ng bayan, mga abogado pa naman kung turingan, ay hindi nila ginagamit ang pinag-aralan nila sa batas. Babalik po ako sa pinaka-basic foundation ng batas. Ladies and gentlemen,
ang lahat po na tanong kung paano natin titingnan ang batas ay mabibigyan mo ng sagot pag inusisa mo ang pinagmulan ng batas. Ang pinag-usapan po natin na batas dito, pwede ba na magpalabas ng sabpina o mag-utos na isumiti ang mga tinatawag na mga dokumento at magpatawag ng testigo para lamang ipresenta sa hearing. Meron din tayong pag-usapan dito, ano ba ang ibig sabihin ng hearing? Ano ba, iyon po ba ay nagsasaklaw o nag-i-include ng tinatawag na magpasabpina ka ng dokumento? Dito po, bibigyan ko kayo ng kaalaman, specific galing po sa batas mismo natin. Ladies and gentlemen, be it known and make it planted in your mind na dalawang uri po ang makikita mo sa ating konstitusyon. Ang unang uri po ay kapangyarihan ng pamahalaan. Ang pangalawang uri po ay karapatan ng mga mamamayan na siyang laging nasasadlak sa pagsagaganap ng kapangyarihan ng pamahalaan. Ang pamahalaan po ay may kapangyarihan magkulong ng tao. Kaya nagsagawa ito sa pamamagitan ng mga ating kongreso ng batas na magpaparusa sa lahat ng nakagawa ng tinatawag na krimen. Yan ang unang kapangyarihan ng ating pamahalaan, pero lahat po ng pagparusa ay dapat nasunod sa batas, na ang batas ay dapat hindi kumukontra sa konstitusyon. Kasunod, may karapatan, may kapangyarihan, huwag natin tawagin karapatan. Tawagin natin kapangyarihan ang mga gustong gawin ng at maaring gawin ng ating pamahalaan. May kapangyarihan ang pamahalaan natin na pumatay ng tao. Yan ay kung may tinatawag na sa krimen at may batas na magpaparusa ng death penalty sa mga klase-klaseng o pili na mga krimen na gagawin. At may kapangyarihan din ang pamahalaan natin na maguha ng kayamanan ng pribadong tao, pribadong mamamayan. Kung kinakailangan, yan po ang kapangyarihan na kung gagamitin ng pamahalaan gawing kalsada at walang ibang lupa na makukuha. Kaya ang tawag niyan ay kapangyarihan ng expropriation kung tawag. Pero may karapatan din ang tao na may-ari ng lupa na siya'y bayaran ng tama. Yan po pinakaumpisa. Sa lahat po yan, general rule. The powers of the state against the rights of the persons. Lahat ng person na nakatira sa ating bayan. Mapariner man siya, mapa-Pilipino, ma-stateless man siya o ano, basta nakatira sa ating lupa ay karapatan nila na maprotektahan ng karapatan na nilatag ng ating konstitusyon para sa mga mamamayan. Takbo tayo! Kung ang pinag-usapan natin ay Vice President. Ang Vice President, pag pinag-usapan naman natin ang kapangyarihan ng pamahalaan, ano isa sa mga kapangyarihan na makaapekta sa isang Vice Presidente ay ang kapangyarihan ng pamahalaan na magpaparusa sa Vice Presidente sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanya sa pwesto at pagbabawal sa kanya na tumakbo kailanman, huwag na tumakbo kailanman, kahit anong pwesto, kahit barangay captain, kahit barangay kagawad, hindi na siya pwede makatakbo. Yan po. So, big sabihin, sa kabilang banda, kapangyarihan ng pamahalaan. Sa kabilang banda, nagbabangka ay karapatan ng mamamayan. Pag-usapan natin karapatan ng Vice Presidente bilang isa sa mga mamamayan. Kapangyarihan naman ng pamahalaan para naman tanggalin ang mga sinumang impeachable officers kung tawagin na ang dapat may batas na susundin. At ang batas na ito nagbibigay ng mga panuntunan
kung ano ang susundin para sa pagpapatanggal ng impeachable officers kagaya kay Vice President Sara Duterte ay nakasaad po sa Section 2, Article 11 ng ating Constitution na nagsasabi na ang mga ito ay impeachable officers. Number 1, the President, the Vice President, the Senate, not Senate, the Supreme Court Chief Justice, the Supreme Court Justices, the Constitutional Commissioners and Chairman, the Office of the Ombudsman, yun lang po sila ang pwede tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. Okay, ngayon, siyempre, sinabi ng Konstitusyon na iyon, dapat nagbigay din ang ating Konstitusyon ano ang mga dahilan na pwede silang tanggalin. Sinasabi po sa una, grounds, dahilan, treason. Pagtatraidor sa inang bayan, treason. Number 2, bribery. Bribery na panuluhol. Kailangan hindi lang yung piait-piait na bribery na nahuli ka sa traffic, magbigay ka 500, hindi yun. Kailangan malakihan ang bribery. Kailangan mga siguro 100 million o 1 billion. Next is, ang kinukuha ay betrayal of public trust. Di ba matindi ang krimen? Matindi yung pagtatraidor. Napakasakit yan sa inang bayan. Pagkatapos yung panunuhol na matindi. So, anong klaseng betrayal of public trust? Pagtatraidor sa pagtiwala ng taong bayan. Sapat ba yung paglabag ng maliit na krimen? Kung si Miriam Santiago pa magsasabi, kung ang nakalista ay mabibigat, tapos meron kang isang general word, ano ang gagamitin mo sa general word? Kailangan ay mabibigat din ang krimen, ang nature ng yung gagamitin. Sabi nga ni Miriam, kung mabibigat ang kaparis, dapat mabigat din ang parusa. Kaya ang argumento ni Miriam Defensor Santiago, hindi mo pwede i-convict si Chief Justice Corona nang dahil lamang nagkamali siya sa salin. Ang argumento ni Miriam Defensor, tingnan mo ang batas natin na Republic Act 6713 na nagsasabi na ang sinumang nagkamali sa paglalagay sa kanilang salin ay may karapatan pa sila babaguhin ang kanilang salin. Ibig sabihin, hindi ganun katindi ang kasalanan para sa hindi pagsulat sa salin. So ngayon, ano pang ibang ground? Other high crimes. Bakit hindi iban ordinary crime? High crimes. So kung high crimes, hindi po sa kasapi, hindi kasali ang tinatawag na grave threats. No pag pananakot sa presidente na papatay ko kayo kung pinatay niyo ko. O ano pang iba? Culpable violation of the Constitution. Ano ibig sabihin niyo? Merong mga nakasaad sa Constitution na mga panuntunan na dapat sundin ng tao at ng presidente o vice president o sino mang impeachable officers. So maaaring nag-upag-utos ng Constitution na kailangan igalang mo ang Section 1, Article 3 ng Constitution na nag-uutos na walang sinuman ang kikilitan ng buhay, ikulong, at kukunan ng kayamanan kung walang proseso ng batas. Kung nalabag mo yan, magiging culpable violation of the Constitution na yan. Ngayon, yung pagiging addict mo, pwede magiging ground na culpable violation of the Constitution. Bakit po? Kasi may batas tayo, Republic Act 9165, na nagsasabi na ang lahat ng mga tao na gumagamit ng illegal na droga ay ikukulong. Ngayon, kung si Bungit ay gumagamit ng cocaine, di dapat sundin niya yung Section 15, Republic Act 9165. Ibig sabihin, nilabag niya ang batas. Pero kasama sa sumpa niya na nakasulat sa Constitution, I shall faithfully execute all laws of the Republic of the Philippines. Hindi niya in-execute ang batas ng
bawal sa paggamit ng droga. Siya mismo. So, ibig sabihin, culpable violations of the Constitution niya. So, ganun kabigat po ang mga nakalinya. So, ibig sabihin, karapatan ni Sarah na dapat doon nyo kukunin ang kumapatunayan ninyo nagkasala ako diyan sa nakalistang yan. So, ngayon, kung diyan nakalista, ang ibig mong sabihin yan, may kasunod, paano nila patunayan? So, dito na tayo ngayon naglalaro. Paano patunayan? Number one na uri na pagpapatunay ay kung may hawak na ebidensya ang nagreklamo. So, kung kumpleto ang hawak na ebidensya ng nagreklamo, gagamitin mo ngayon yung ebidensya niya para patunayan mo na nagkasala si Sara Duterte. Next. Minsan, sa paghahagilap mo ng ebidensya, may tanong hanggang saan ba ang pwede gawin at sino ba ang magsasabi na dapat kasuhan si Sara. Nilagay po ng ating konstitusyon sa kamay po ng House of Representatives na sila magdedetermina kung magsasampa ba sila ng kaso o hindi. Ladies and gentlemen, kahit na mag-decision pa ang House of Representatives, hindi po ibig sabihin na siya ay guilty. Ang ibig na po sabihin ay malamang may kasalanan si Sara kung mag-decision sila. Kaya nga, isusumite pa yan sa Senado at ang Senado naman ay gawin nila ang sarili nila, manumpa naman sila ulit at sila ay manumpa para magtatayo sila na bilang mga jurors o husgado pangkalahatan bilang impeachment court judges. So sila ngayon ang tatayo, ang maglilitis. Sila ngayon magdidesisyon kung guilty si Sara o hindi. Balik tayo sa paghahanap ng ebidensya. So ladies and gentlemen, dito dahil binigay ng Constitution sa mga House of Representatives members ang kapangyarihan sa paglilitis, siyempre kailangan nila ng ebidensya para patunayan na si Sara ay nagkamali. Ngayon, hanggang saan ang limitasyon ng paghagilap ng ebidensya? Ladies and gentlemen, sa paghihiring pa lamang sa House of Representatives ay hindi po pwede na magiging biased ang mga House of Representatives members ng committee. Pwede na sila hindi maging biased kung madidesisyonan na ng pangkalahatan na magsasampa na sila ng kaso. Kagaya sa piskalya, hindi pwede na kumampi ang piskal sa umaakusa. Hindi rin pwede na kakampi ang piskal sa inaakusa. So dapat titignan niya muna. At kung kumbinsido ang piskal sa mga ebidensya na ibinigay, halimbawa kasong rape. Ang kasong rape, puro salita yan. So kung kumbinsido ang piskal sa mga ebidensya ng testigo, that's the time na pwede na siya ngayon magtinatag na magiging biased in favor of the accuser. At ililitisin na ngayon sa korte. Pero hanggat hindi pa dumating sa punto na may probable cause with reasonable certainty of conviction, ay hindi pa pwede, hindi otorisado ang piskal na kumampi sa kumakaso. At hindi rin siya pwede na kumampi sa inaakusa. Kasi ganun talagang katotohanan. Kung maraming pera ang inakusa, bigyan na si piskal ng pera, pagalitan pa niya ang umakusa. Ganon din ang umakusa, kahit wala siyang ebidensya, baba na si piskal. Usually po, without offense meant to you prosecutors in the different public prosecutors offices in the Philippines, including the ombudsman, ganon po talaga nangyayari. You cannot say that you are fair and you are clean and you are abiding by the rules. Okay, ganito. So ngayon, pag sa gathering ng evidence, ang tanong na ngayon, sabi ng mga piskal nila ni Luistro, ano ba ito mga nagreklamo na ito? Ang nagreklamo sila ni yung Atty. Cabrera na sinuportahan, pinirmahan nila ni congresswoman na hindi congressman na hindi congressman, Abante. At pinirmahan naman isang congressman na mataba, na walang ginagawa kundi kumakain, si Paulo Ortega Deport.
na congressman siya ng LU. Anong LU? La Union. So anyway, sa kabila naman, yun naman ang grupo na may mga pari. At ang nag-endorso po dyan, isa sa nag-endorso ay si Leila de Lima at saka si Leila de Lima lang. So ngayon, ang mga ebidensya nila, ito po. Inulit lang kasi nila ang reklamo nila noong 2025, February 5. So kung makita mo ang reklamo noong 2005-2025, wala po sila roon ng AMLAC. At wala rin sila roon, kulang-kulang din ang kanilang salin. Ang salin na dapat bit-bitin, ikakaso mo labang kay Sara. Kasi ayon naman sa utos ng Supreme Court, ang lahat ng pwedeng ikaso sa lahat ng impeachable officer, sa presidente man o vice president, ay yung lahat ng kanyang ginawa nung siya ay presidente o vice-presidente na. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng kasuhan sa mga nagawa niyang kasalanan noong siya ay hindi pa vice-presidente. So very clear yan. So ngayon, anong ginawa? Hindi sila kasi makakakuha ng AMLAC na records kasi sa totoo lang, bawal sa batas yan. Absolute ang bawal na pagkil. Absolute, walang exception. Pagkatapos, gusto pa nila sa bangko. Pero sa bangko sa ngayon, hindi pa sila nagsampina sa bangko. Ang bangko nila ngayon na nakaabang na lang yun kung gusto na hingin. Pagkatapos, nagpasampina din sila ng records ni Attorney Manasseh Carpio na husband ni Sara Duterte at ni Duterte doon sa Bureau of Internal Revenue. At kunin ang kopya ng tax na buwis na binayaran nila ni Attorney Manasseh Carpio. At titingnan kung ano magkanong buwis na binabayaran. At titingnan kung paano nila kinumpute yung kanilang income. At magkano, titingnan din kung ano mga negosyo nila, kung saan ang income. So, yan ang gusto nila, pakay nila. So, obviously, ang nagreklamo, yung mga inendorso ni Leila de Lima at inendorso nila ni Abante at saka ni Ortega, ay kulang-kulang. Kung yun lang ang sumiti nila ay hindi sapat para mananalo sila o mananaig sila. So kinakailangan nila ngayon na ipatawag ang AMLAC at ipatawag yung wala rin sila kopyang salin kaya pinatawag nilang ombudsman. So nagsumiti ang ombudsman ng salin. Ang salin na sinumiti mula sa umpisa, naging vice mayor pa si Sara 2007, 2008, 2009, vice mayor. 2010, 11, 12, 13, mayor. Tapos 13 to 15 or 16 and a half ay walang pwesto si Sara, hindi pa siya mayor, hindi rin vice mayor. Nagtrabaho siya privado. Tapos 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022. Yan po, mayor siya. Yan pinakuha ng SALN. Tapos, nung vice president na siya, 2023, 24, 25, 26, apat, ay 25 ang pinakuha. At binigay naman ng ombudsman. In other words, kung hindi man lang hindi tinulungan ng committee ni Luistro ang mga complainant, wala silang ebidensya. Ganun lang ako kasimple. So ang tanong na lang ngayon is, pwede ba yun? Ang sagot ko dyan ay, sa mga sabpina, ang sagot ko dyan ay, tanungin natin kung binigyan ba ng konstitusyon ang ating House of Representatives Members Committee na pwede sila makapag-utos na dalhin sa kanilang mga dokumento at mga testigo. Ladies and gentlemen, if you will read Article 11, Section 3, ay nagsasabi na pag matapos matanggap pagreklamo, sasalain ng Committee on Proper Committee, at this time, yung Committee on Justice. At pagkatapos ng hearing, exact word, after hearing, ay magdetermine na sila kung may kaso ba o wala at magsagawa sila ng report at isumiti nila sa plenaryo. Pag sinabi ko plenaryo, pangkalahatan na lahat ng member ng House of Representatives ay nandun. Magsumiti sila ng report kung
May ebidensya ba? Ayon sila kung may probable cause ba o wala na impeachment proceeding laban kay Sara. Ito. So, ang keyword, after hearing. So, ang tanong, meron ba kapangyarihan ang House of Representatives na kapangyarihan na magpatawag, magsampina, magpatawag ng dokumento, ng testigo? Sagot ko ay wala pong kapangyarihan. Bakit? Ang kapangyarihan po binigay bin reklamador ay hearing lamang. Power to hear. If you have that power to hear, hindi po ibig sabihin na may power ka na maghanap ng dokumento na titingnan mo or i-hearing mo. So, limitado ka lang dyan sa power to hear kung ano ang ebidensya ng nagreklamo laban kay Sara. Hindi mo pwede sabihin ang power to hear ay pwede mo gawin na power to inquire. Hiwalay po power to inquire. Pag inquire ka, maghagilap ka kahit saan. Ang nakasad po sa Section 21, Article 6 ng ating Constitution, sa trabaho talaga ng congressman at saka senador, they can inquire, they can subpoena any document they want, any witnesses they want, as long as it is in connection with their function or power to make laws. Ang tawag diyan, in aid of legislation, tulong sa kanilang gawaing magsagawa ng batas. At kung basahin mo naman ang Article 3 at Article 2 sa Section 11 about impeachment, wala pong nakalagay na inquire, kundi ang nakalagay lang power, hearing. So kung hearing, limitado lamang sila sa mag-hear, makinig sa kung anong testigo na meron. They were not given that power to search, that power to inquire, that power to subpoena, to summon anybody to come to the committee and testify for or against Sara Duterte. And in the principle of what we call as Latin maxim, exclusio unius is exclusio alterius. What is not included is deemed excluded. Ang hindi sinama ay pinapalagay na hindi kasama. So, hindi sinama ang power to inquire at ang nilagay lamang ay power to hear, then hindi po kasama ang power to subpoena. That's my first argument sa petition na isasampa ko bukas sa Supreme Court. Next, siguro naman para sabihin nyo hindi po ako nagmamaritis dito, i-download ko po yung batas, yung constitution natin. I-download ko para ipabasa ko sa inyo. So ito. Ipakita ko sa inyo. Balikan ko lang mamaya yung petition. I-explain ko one by one yan. O, ito po, nakita na ninyo, ito yung 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. So, yan. Pupunta tayo sa Article 11. Article 7. So, Article 6 muna. Sa Congress. Article 6. Itong Article 6 at Section 21. Yan. The Senate or the House of Representatives or any of its respective committees may conduct inquiries. Inquire. So, pag mag-conduct ka in aid of legislation. So, mag-inquiry ka, magpatawag ka ng mga dokumento sa mga kani-kanyang opisina at kahit pribado man o hindi, at magpatawag ka ng tao na titistigo. Yan po ang inquiries. Yan nakalagay sa Section, Article 6. Article 6, Section 21. Ngayon pupunta tayo sa Article 11 na Section 3. Yan po ang Article 11. So nakalagay sa Section 3,
Section 3, paragraph 2. A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon endorsement by any member of the House of Representatives. At ang sinampa nila shall be included in the order of business within 10 session days. At pagkatapos yan, ibigay doon sa proper committee kung gusto ng buong House within 3 session days thereafter. Ang committee ni Luistro, sabi, after hearing, ito na word, after hearing, and by a majority vote of all its members, shall submit its report to the House within 60 session days from such referral together with the corresponding resolution. The resolution shall be calendared for consideration by the House within 10 session days. Yan ang nakalagay. So, very clear, ang kapangyarihan binigay is only power to hear. Hindi power to inquire. So with that, that completes my argument. Dahil power to hear lang, wala kayong kapangyarihan na magpatawag ng AMLAC, magpatawag ng BIR, magpatawag ng bangko, magpatawag kay Trillanes, magpatawag kay Madriaga, at magpatawag ng mga dokumento kung ano-ano pa man. Yan lamang po ang aking argumento. And I hope, kasi open-ended question pa ito at wala pang decision ng Supreme Court dito, I am hoping that the Supreme Court at the end of the day will rule in my favor. Okay? Yan na po ang aking unang ground. Pangalawang ground ko po sa aking petition ay yung katotohanan na nilabag ng Luistro Committee ang tinatawag na due process rights. Ano bang ibig sabihin ng due process rights? Ito pong due process rights, ito po yung nakalagay sa Section 1, Article 3 ng Constitution na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal application of the law or equal protection of the law. Kung sa Tagalog pa, walang sinuman ang maaaring tanggalan ng buhay, tanggalan ng kalayaan, at tanggalan ng kayamanan kung walang proseso ng batas at mapagkaitan ng patas na pagtingin sa batas. Yan po ang Section 1. Yan po ang due process. Yan po naman ang pangalawang argumento ko sa aking petition bukas ay dahil nilabag nyo ang due process right. You failed to afford Sara Duterte the opportunity. Bago magpalabas kayo ng sabpina, pag-motion na kung sino man, mag-motion si Ridon, mag-motion si Dilema, mag-motion si Chelyokno, mag-motion si Percy Sendanya, na I move that the AMLAC records be forwarded to the committee. Ang ginawa naman nila ni Luistro, is there any objection? Tanong, sino ba mag-o-object? Ikakampi nila lahat, so wala mag-object. Sabi, there being no objection, the motion is carried. Pap! Gabil. Ganun ang ginawa nila. Lahat ng motion, nadadalhin, pati si Madriaga, si Trillanes, lahat, mga dokumentong habak nila, lahat, inaprobahan. Sino ba namang mag-object? Kakampi nila lahat. In other words, ganun lang po ginawa. Ang tanong naman, sabi ko kanina, nilabag nila ang due process rights ni Sara Duterte. Ano naman ang due process? Nag-utos na walang sinuman ang maaring tanggalan ng kapangyarihan, ng kalayaan, kayamanan, at buhay. So para mo na rin tinanggal ang buhay ni Sara kung inaprubahan mo ang sabpina na ipapasok dito ang AMLAC record, ang bangko, ang BIR. Parang tinanggalan mo na rin siya ng kayamanan na hindi na lamang dumaan sa proseso. Therefore, the only way for that to be allowed is for the Luistro Committee na tanungin muna nila si Sara. Sara, may motion dito na ipadala rito sa committee ang bank records ninyo ni Mans Capio. Ipadala rito sa Luistro Committee ang lahat ng mga records niyo sa binayad nyo sa buwis. Ipadala rito sa Kongreso ang lahat ng mga salin ninyo.
ipadala dito sa Kongreso ang lahat ng AMLAC records nyo. Yan dapat sana muna tinanong. So, ibig sabihin, kung mayroon mang kapangyarihan ang House of Representatives, dapat ginalang muna nila ang tinatawag na due process. Bigyan mo muna ng pagkakataon ang tao bago mo siya patayin, bigyan mo muna siya pagkakataon na magpaliwanag. Yan po ang sinabi ni Voltaire. Strike! But here. Ayan. Patayin mo ako, pero makinig ka muna. Yan po ang essence, ang kahalagan ng due process. Doon po sa dalawang iyon na argumento ko, naglalaro ang aking petition na isasampa ko bukas. Okay? So ito naman po ang kopya ng petition. Nagbayad pa ako rito. Magbabayad pa ako bukas. Nagastos ko na. 10,000 na nagastos ko. Nagpadala ako ng mga kopya sa kalaban. So, magbabayad ako bukas ng mga magagastos pa kasama pamasahe. 10,000 pa uli ang gagastusin ko. Ito. Sana man lang may tutulong sa akin, no? Tinulungan ako ni Mr. James, kaibigan ko. Padala ng 10,000. Kulang pa rin. Petition for certiorari and prohibition. Ayan, title. With urgent prayer for the issuance of temporary restraining order under writ of preliminary injunction. So, yan po ang aking petition. Siguro it deserves, basahin ko na lang siguro yung prefatory at andito na lahat po, nakabanggit na lahat. Ito po yung pinakamukha ng kabuuan na petition ko. So, this is a petition for certiorari and prohibition under Rule 65 of the Rules of Court, seeking to declare the nullity of and set aside the acts of the respondents done in grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. The acts of grave abuse of discretion referred to in this petition include the acts of the Respondent Committee on Justice in issuing subpoena or compulsory process without first affording Sara the opportunity to object in violation of her due process rights under the Constitution. The other acts of grave abuse of discretion referred to here are those acts of issuing subpoenas or compulsory processes committed by the Respondent Committee despite the lack of express statutory or constitutional power, and those issued by the same committee based on the compulsory process clause under Section 7 of Rule 3 of the Rules of Procedure of the Impeachment Proceeding that are ultra vires. Okay. The other acts of grave abuse of discretion referred to here are those that were not subpoenaed but were admitted to the hearing, particularly the supplemental affidavit and annexes of Ramil Madriaga and the affidavit and annexes of former Senator Antonio Fuentes Trillanes IV. This petition also seeks to prohibit the respondents from doing acts in continuation of those already started or done as new similar acts exercising such power to subpoena. This petition further seeks to prohibit the respondents from using against Sara Zimmerman Duterte those pieces of evidence and testimonies already obtained through the exercise of the acts of compulsory processes. This petition also seeks to prohibit the respondents from issuing new compulsory. Nasa na ba? Dito naman, these new pieces of evidence include the damaging testimony of AMLAC Executive Director Ronel Binaventura and the AMLAC records of Sara and her husband. These AMLAC records include the covered transactions, the suspicious transactions of Sara Zimmerman Duterte and her husband, Attorney Manasseh Carco. A few days before the testimony before the Respondent Committee, Attorney Binaventura was appointed as the new Executive Director, replacing Attorney Matthew David, who left after Ombudsman Boying Rimulya announced he was displaced by the acts of Mr. David. As will be expounded below, these acts of Attorney Binaventura violated the confidentiality rule under Section 8A of RA 9160 as amended and Section 90 as amended, even though violation carries up to 8 years.
of imprisonment and up to 1 million pesos in fine. These AMLAC records of Sara and Carpio caused irreparable damage on the reputation and the viability of Sara as a presidential candidate. The committee and Attorney Buenaventura did not mind violating the confidentiality law because it was more important to them that the people, particularly the registered voters, would see the explosively huge total amount of 6.7 billion as the running totals of the covered transaction and suspicious transactions. Sara's bid for president in 2028 was therefore damaged without due process before ordinary voters who do not understand that CTRs and STRs are not crimes per se or evidence of any crime, or that the total amount of 6.7 billion for covered and suspicious transactions represented is not the amount of money in the bank accounts of Sara and her husband in every salary year. Also presented in the April 22, 2026 hearing of the committee were the null and void affidavit and annexes of former Senator Antonio Fuentes Trillanes Deport and his testimony given in answer to the questions of Representative Leila de Lima and other committee members. Worse, Trillanes used the report of AMLAC and the testimony of Attorney Buenaventura to confirm the claims of Trillanes that 3 deposits into the account of Sara really existed. In that hearing, Trillanes took advantage of his circumstance by stating before the hearing that these 3 deposits were deposited by Sammy Oy, who was identified by Trillanes as a drug lord, along with Charlie Tan and Michael Yang. Number 19, Trillanes was allowed by the committee to say these unfounded tags that Oy, Tan, and Yang were drug lords, and of course, many gullible registered voters would believe in these tags. Number 20, these tags have no evidence, which meant that these were actually done not for a legitimate cause for impeachment, but to be used to project to the voters that Sara is a very corrupt person. Number 21, an examination of the 3 deposit transactions claimed by Trillanes as deposited by drug lord Sammy Oy proved that the 2 of these were deposited at SM Lanang on 25 October 2011 and on 24 April 2020 at BDO branch inside SM Lanang, which are not possible because SM Lanang started operation on 28 September 2012 only. Moreover, the 3 deposits of Sammy Oy have the same amount of 7,440,846 pesos and 7 centavos, which is unthinkable and improbable to believe that a bribe money is given in 3 tranches with identical amount up to the last centavo, called in Filipino as butal, which are matters of fact that were publicly announced by Trillanes as drug bribery. Also presented to the hearing of the committee on April 14, 2026 were the supplemental affidavit and annexes of Ramil Laguna Madriaga, the BIR tax records of Attorney Manasseh Carpio that included the tax returns filed by Attorney Carpio jointly with Sara. In summary, these acts being sought to be acted upon are those acts that constitute grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction because the respondents acted in violation of, number 1, Article 11, Section 3, Paragraph 2 of the 1987 Constitution, which does not expressly grant the Committee on Justice or the House of Representatives the power to issue subpoenas or exercise compulsory processes. And number 2, the due process rights of Sara Zimmerman Duterte to be given the right to object any move to admit any new evidence and new witnesses not part of the original complaints and their annexes and to object to any motion for compulsory process. Yan. So ako ang nagreklamo. Ha? So yan po, ladies and gentlemen, ang ipapile ko bukas. So just kung if we are helping the cause, ang number 1 objective ko rito ay para magkaroon na ng definition ang Supreme Court natin para alamin natin, ano ba talaga kuya? So, sa pamamagitan ng petisyon nito, bukas na isampa ko, ay magkakaroon na ng pagkakataon ng Supreme Court na iklaro kung ano ba talaga, kung may kapangyarihan ba sa pagpalabas ng subpoena ang House of Representatives o kailangan pa ba
na ipatawag, ipaalam kay Sarah na bago maglabas ng warrant, ay ipaalam mo muna kay Sarah at bigyan mo siya pagkakataon na kumontra. Yan po ang objective dito. So, maraming salamat po, no? At magbasa na lang ako. Si Edward Balvin Kim. Jiwi, kumusta Jiwil? Jiwil pala, hindi Jiwi. Edward Balvin Kim. Doc Kausing, super idol ka po ni Jiwil. Inabangan ka po niya lagi mag-live. Salamat naman po, Jiwil. So, Marie Ibrahim, sending you prayers for God's grace and protection to always envelop you and your loved ones. Thank you po, Marie. Envic Guerrero, hello. Akin. Okay. Robert Todis, salamat. Okay. Glenn Ocampo, sintonated? Sintonado? Sige lang, hindi balik kung sintonado. Taparan Eliseo, good morning. Monday morning here. Kaele, kasama ka dyan saan? Andiyan ka pa rin sa Canada. Salamat po sa inyong vlog at nasubaybayan ko mga isyong bayan sa Pilipinas. Ingat po at mabuhay pa kayo. Salamat po, Kaele. Inday Usang, ha? Si Inday Usang pala to. Mabuhay, Dr. Toto, continue po. Romel Bingson, lupit niyan, tirador. Dr. Toto, lampas na sa buwan ang nakaw. Dika Ilalba, Mayer, matulog na mga scammer. Yasmin, naimbagamalim, Doc, go attorney, paglaban na po ang batas at katotohanan sa mga ganid sa pera at kapangyarihan. Tapos, Mimi Baldizar, good evening po, Sir Toto, paborito kitang panoorin. Marami akong natutunan sa inyo. Senior po ako. Pares na tayo, senior na rin ako. Romel Bengson, tama po kayo, Tirador, Dr. Toto, tinitwist talaga nila ang batas. Mini-mislead nila ang mga tao. Salamat na lang at meron pang katulad mo na kumakapit pa rin sa batas. Long live! Mabuhay! Viva! Viva Pilipinas! Marineta, Junet Catalonia Kausing. Nabigyan ko na si Bam kanina. Kuya, si Daddy Lo, kumusta? Kuyang Mason, Toto, wala nanonood sa iyo kahit si Kapersi ayaw ka na panoorin. Paano naman manood si Kapersi? Nasa langit na siya. Hindi bale, ang tawag mo sa akin ay fake news, pero ang tawag naman iba ay totoo po. Fake news ba yan? Nakikita niyo naman, hindi fake news po yan. Chik-chik, malala ka na, Toto. Bakit naman kayo magalit sa akin? Okay lang, pagbigyan ko kayo. Shut up, sabi niya sa iyo ni Glenda Vasco Magaling. Tapos Manuel Malaki, good evening, Attorney Toto. Lagi nanood sa iyo from Ireland. Salamat po sa Ireland. Magandang umaga. Hihi, hala na kalbo. Inggit ka lang kasi wala kang buhok. Di ba kapag-test sa buhok? Okay lang yan, kalbo ako. Wala akong problema, gwapo naman. Sabi ng nanay ko bago siya namatay, kalbo, pero gwapo. Gilray Obana Villaruel, watching from Pulumulok. Oy, damo ka salamat sa mga taga Pulumulok. Hilry, Limana Villaruel. Ben Reclamador, maraming salamat. Kahit ano, loyal ka pa rin sa akin manood. Leo Gomora, sabi mo, dati idol mo si Percy Lapid. Ano na ngayon, brother? Idol ko pa rin naman Bakit ano pang problema? Kung na-criticize si Percy si Duterte, wala na ko doon. Kung kinakampeng ko si Duterte, wala na rin siya doon. Ganun na ho kasimple. Kasi kung ako tarungin mo, ay nasa tama po si Duterte. Kaya I will support Sara Duterte. Wala pang ebidensyang nilabas na nagnakaw. Yung sinasabi yung confidential fund, hindi po yung ebidensya. Yung kuwa, hindi po ebidensya yung kuwa, nag-findings, pwede pa niyang i-apila yun. Ganun lang ho kasimple. Tapos kung sinabi niya parmali, bakit? Ilang milyon ba na Pilipino na injectionan? Kung mayroong isa na hindi na injectionan, di nagnakaw siya. Kaya lahat po akusasyon din. Pero kay BBM, mismo si kapatid niya, si ate niya si ate niya Aimee, nagsasabi na si Ading Bungit ay adik. Paano pa sabihin mo? At saka si daming ebidensya na maleta na ninakaw si BBM. Kahit ka mismo si Attorney Jesus Palces na makadilaw, umaamin siya na magnanakaw talaga si Bongbong Marcos.
Salamat, Jess Francis. Carlos Velasco, pag-isipan mo mabuti, attorney. Baka kulang pa knowledge mo dyan at mapahiya ka lang. Hindi po ako mapapahiya dito, sir. This is the law and this is my forte. I'm a doctor of jurisprudence po. Ado, kung natanggal ka ng lisensya dahil di mo na unawaan, na hindi po sa pag-unawa sa batas yun. It was a matter of pagiging aktivista ko po. Kasi lumalaban ako po sa mga corruption kaya natanggalan po ko lisensya. So, Amik, go, Dr. Toto. Kaihin, Talibinyo, ba't ka pa umiipal? Ba't, hindi ko na nabasahin, tinitira mo naman ako eh. Ben Reklamador, trabaho ng prosecutor na tulungan ang biktima. Hindi po, ganito po ang trabaho ng prosecutor. Ang trabaho ng prosecutor, kung wala pa siyang desisyon, kung may kaso ba laban sa inaakusa, hindi siya pwedeng pumili ng panig. Okay? Kung makapag-desisyon na siya, ay, may ebidensya nga naman pala. So, saka pa lang siya pumili ng panig. Pero sa pagpatakbo po ng kaso, ay hindi otorisado ang prosecutor na hindi niya na magiging bias siya lagi. Sapagkat susundin ang utos sa decision ng Supreme Court ng United States of America sa kaso na versus Maryland. Nakalimutan ko pangalan ng kaso noon. Title ng kaso noon is sinasabi na inuutosan ng Supreme Court ang lahat ng mga prosecutor sa buong Amerika na kung may mahawak kayong ebidensya na pabor sa akusado, ay obligado kayo na ibigay ninyo sa korte, ipakita para pabor sa akusado. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, iyan po ay mag-constitute na tinatawag na violation of due process. Ano bang tingnan ko lang, i-search ko versus Maryland on the due process requirement requiring the prosecutor to be fair in evidence. Brady versus Maryland na kaso. Yan po ang kaso sa Brady versus Maryland. Oh, how do you pronounce it? Brady versus Maryland. Ay inadapt na rin po ng ICC. Kaya inutusan po ang kalaban ni Duterte na kung may makuha kayong ebidensya na maaring pabor kay Duterte ay ilatag ninyo. Yan po ang utos. Okay? So, Dionisio Alpaparia. Tapos si Ben Reklamador, paano na magkahiring kung wala kang power? Ang ihihir lang po nila Ben ay yung ebidensya lang na binigay na nagreklamo. Ganon po. So, Aqualistic, I'm with you, attorney. Isampa mo na. Garapal na masyadong ginawa nilang. Bukas po, isampa na. Inday Sayad, law graduate sa San Sebastian, Duterte University. Hindi po. San Sebastian ay hindi Duterte University. Baka magalit sa ito ka San Sebastian. At 80 po ang grado niya sa bar exams. Mataas po ang grado niya sa bar exams. Tuto Bitoy, the House holds the exclusive power to initiate impeachment cases. Yes, tama po yan. During the phase, the Committee on Justice House has the authority to issue. No, wala. Wala siyang authority to issue subpoena. Yan po ang tayo ng petition na to. Okay? Seven Samurai, until now, hindi pa rin nakakamove on si Tiradumo, sinupla siya ng husto ni Kong Luistro sa hearing. Sino bang sinupla? Napahiya doon? Ako ba? Hindi po ako napahiya doon. Mali lang kayo sa pagkaintindi. Sinabihan ko si Luistro na wala akong ebidensya na hawak pero marami akong mga ebidensya na pinalabas ng ombudsman kagaya ng property tax na hindi niya sinisingil. Hindi mo ba naintindihan, Seven Samurai? Kung hindi mo naintindihan, ay manahimik ka na lang. So, Ben Reklamador, ayan, sabi ng impeachment rules, pwede bang pasampina? Hindi po. Sila lang nasabi, kaya nga kinukontra ko, kasama sa petition ko na ideklara na null and void ang nakalagay sa impeachment rules, Rule 7, na magpapatawag ng compulsory process.
Kaya ang positioning po dito, bawal po yan. Okay? Si Ronel, sobra-sobra na binigay ng Diyos. Eh di po, sobra, kulang na kulang. Wala kang due process eh. Bakit hindi nila muna tinanong si Sarah? Oy Sarah, anong masasabi mo? Nag-motion si Ridon na ipatawag ang BIR. Yun ang sinasabi ko na due process. Dapat tinanong muna siya. Okay? Nantindi mo na ba, Ronel? Kamakapangalan mo pa si Attorney Ronel Binaventura. Si Doa Rocan, losing case yan. Hindi pa yung losing case. Nabayaran ko na ito, bro. Kung ganun ang utak ninyo na hindi kayo tumisting, huwag na kayo magiging tao. Kasi umpisa pa lang sumusuko na kayo. Hindi po ako sinupla, si Ben Samurai. Iba-vlog ko ngayon para ipakita ko sa inyo. Ha? Okay? Hindi niya ako sasupla. Si Kwan, naghahari-harian nandun si Luistro kasi sila may hawak. Kung magsalita ako doon, ikukulong nila ako. Nantindihan ba si Ben Samurai? Kung hindi ba natindihan yan, bubo ka po. Pasensya na, bubo ka talaga. Bilisan nyo mga trolls. Okay, kala mo nagsalita dito. Okay, hanggang dyan lang siguro. Ronel, Ben Lacamador. Tapos sabi ni former President Correquino, Max T. Eroy, katoto, prove mo muna na hindi galing sa kasamaan ang milyon. Hindi po tayo nag-umpisa dyan, Max Eroy. If you know the law, tingnan mo muna proseso. Wala tayo dyan sa kung nanggaling man sa masama o hindi. Okay? Bing Liwag, di daw buhaya si Listro. Buitri lang. Sa dapat, kung walang AX, kung wala ni speaker, walang akap, kung wala ni speaker, yan si Listro. Alex Abel. Diony Laguador, good morning. Atty. Toto, salamat po sa malasakit sa ating BP. Ramel Bingson, fresh news, Dr. Toto, wala na daw po si Saldico sa check. Matagal nang wala. Mercury Narbasa Suzuki, believe ako talaga si Dr. Toto. Lagi ako nanood sa iyo. Kasi batas, tama ka. Maria Alexandra Tugas, morning dad, morning anak ko. Huwag mong pansinin yung mga naninira sa iyo. Huwag mong pansinin ang naninira sa iyo. Tapos ano pa, paborito kasi ng kanta ko ng kapatid niya yan eh. Kat alam mo lang, tama ang ginagawa mo. So, Leticia Garbiles, tama ka to ni kasing daming bayarang trolls, double time na. Daddy Pet, mabait na pogi. Great job, Toto. Salamat po. Hindi Delaware, Maryland po, Ben Reclamador. Paano makakahiring kung hindi ang hearing na pinag-usapan dito, ay yung sa level pa lamang ng committee. Wala pa yung pinag-usapan sa Senate, okay? Sa Senate, yan hearing na talaga yun. Magpapalabas ng sabina. Senado lang pwede magpalabas ng sabina. DJ Sitoy Tagamura, good morning, Atty. Toto. Walang kalatoy-latoy. Ang logic ni Ma'am Falcon. Hilaw, di paluto. Alex Togas, good morning, Dad. Kaharudin Kamar, salam, Sir Toto. Salam, Mambu Ake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga langon sa mga pagari, ako pakat-akad. Sisi. Mga tausog Mambu. Wala pang impeachment case na ang Congress ang nagpasampina. Ngayon lang, sa panahon ni Corona, hindi nagsampina. Ang nagsampina lang, Senado lang. Toto Bitoy, Article 11, Section 3, 1, during that space, the committee. Tama po yan. Ang committee lang, ang Kongreso, ang House ang may authority, hindi ang Committee on Justice. So, Alex Togas, daming trust, Manuel de la Cruz, marami po sa katulad nyo kahit na noong araw, kabilang na sina Panilo at Rocky, noong humawak ng pwesto, naging hindi po ako nakahawak ng pwesto. Mr. Manuel de la Cruz. Wala pa akong pwesto. Ni minsan, hindi pa ako naging napasok sa pwesto. Kaya gusto ko sana tumakbo senador eh. Kaya lang, sinamang palad, tinanggal na tayo sa pangalan pa lang, sa listahan pa, tinanggal na tayo ng Comelec. Kaharudin Kamar. Tama, Sir Toto, huwag mo na pansinin yung mga nina sa'yo. Mga kakampiyan ng mga buhaya at adik. Maraming salamat.
Naimbag bigat, kada kayo amin. Mayapabak, maray naga, maayong buntag, maayong aga sa tanan nga mga Ilonggo speaking. Mayad nga aga sa tanan nga mga karaya, sa lahat ng mga taga-Jensan, sa South Cotabato, sa North Cotabato, sa Cotabato City, sa Barn, lalo pang mahal ko na Barn. Magandang umaga po sa ating lahat. Kasama na ko, member na ko ng UBGP ha. Union of Bangsamoro, Journalist of the Philippines. Honorary member, ang president namin, si Sir Ali Macabalang. Maraming salamat po.